Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napapangiti si McCoy habang nagbibihis siya. Hindi niya makalimutan ang itsura sa mukha ni Cindy. Namumula ang mga pisngi nito at halos hindi makatingin sa kanya. Hindi niya talaga namalayan na nahihiya pala ito sa halos hubad niyang katawan habang magkausap sila. Hindi niya sinadyang ipakita ang kanyang katawan sa inosente niyang mga mata. Pero hindi niya maitanggi na natuwa siya sa reaksyon nito. Siguro nga ay masyado siyang naging komportable sa harap ng kahit sinong babae. Puros kasi mga liberated na babae ang nakakasalamuhan niya, kaya wala na talaga siyang inhibition sa katawan. Pero hindi niya maitanggi sa sarili niya na nakakagaan sa pakiramdam malaman na may babae pa rin sa panahong ito na katulad ni Cindy, sweet at inosente, at hindi peke kundi totoo. Lalong lumuwang ang ngiti niya sa isiping iyon. Alam niyang hindi lamang nito pinipeke ang pagkailang nito sa nangyari kanina. Inosente talaga siya. At nasisiyahan siya sa natuklasang iyon. Bakit, McCoy? Ano ang ibig sabihin kung iba si Cindy? Na iba siya sa mga babaeng lagi mong nakakasalamuha. Yumuko siya ng bahagya at inilibang ang ulo. Wala siyang mahagilap na dahilan. Naakit lang siya, iyan lang. May pagmamadali sa kilos niya nang maalalang naghihintay sa kanya si Cindy. Pagkatapos magbihis ay tiningnan pa niya ang sarili sa harap ng salamin. Sinuklay niya ng mga daliri ang buhok pa itaas. Nang hindi pa makontento ay naglagay siya ng gel sa buhok. Kailangan niyang magpagupit. Gusto kaya ni Cindy ang lalaking mahaba ang buhok o clean cut? Napailing siya. At bakit nga ba mahalaga kay Cindy ang opinyon tungkol sa gupit niya? At kailan ba naman siya naging may kamalayan sa hitsura niya? Noong huli niyang tiningnan ang sarili, komportable siya sa kanyang hitsura. Sa kabila ng pagiging mapagpakumbaba, nagkakandara pa ang mga babae mapansin lang niya. At hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, alam niyang gwapo siya. Nasa dugo niya iyon. Parehong may dugong Kastila ang mama at papa niya, kaya dominant ang pagkamestizo sa hitsura niya. Puting t-shirt at shorts lang ang isinuot niya. Ayaw naman niyang lumabas na masyadong nagpapaporma sa harap ni Cindy. Pero kahit ganoon ang nasa isip niya, ilang segundo pa rin niyang pinagmasdan ang sarili niya sa harap ng salamin. Gusto niyang makasigurong maayos ang hitsura niya pagharap niya kay Cindy. Anong nangyayari sa'yo, pare? Para kang teenager na excited humarap sa crush mo. Kumalma ka nga, pare. Lagpas na siya sa ganung yugto. At hindi nga niya natatanda ang nakaramdam siya ng ganoon sa kahit na sinong babae, kahit pa noong teenager pa lang siya. Palagi siyang kumpiyansa at tiwala sa sarili. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng kwarto. Hindi naman kalakihan ang pad niya, kaya paglabas niya ay bahagya siyang nagtaka na wala siyang naririnig na umiiyak na bata. Napangiti siya. Sa ganito pa kaaga, alam niyang hindi siya nagkamali sa desisyon niyang ibahagi ang responsibilidad sa pag-aalaga kay Kisha sa half-sister nitong si Cindy. Cindy, biglang huminto ang mga yapak niya. Na-freeze rin ang ngiti sa mga labi niya nang makita si Cindy. Nakaharap ito sa kanya, kaya kitang-kita niya ang mukha nito. Nakapikit ang mga mata niya. Nakadikit ang pisngi nito sa pisngi ni Kisha. Mabagal na iniimbay nito ang balakang sa saliw ng tugtog na ito lang ang nakakarinig. May banayad na ngiti sa kanyang mga labi. Napalunok siya sa ganda ng tanawin. Parang may kung anong humaplos sa puso niya sa eksenang iyon. Imahinado niya kung ano ang magiging itsura ni Cindy kapag inaalagaan niya na ang sarili niyang anak. Para siyang isang magandang, mapagmahal na ina sa sandaling iyon. Napakamahika nga, naisip niya habang humihinga ng malalim. May pakiramdam siyang hindi niya kailanman malilimutan ang eksenang iyon. Ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya ang rason kung bakit nagmulat ng mga mata si Cindy. At kagaya ng pakiramdam niya, nakita niya si McCoy na nakatayo ilang di pa ang layo sa kinatatayuan niya. Titig na titig ito sa mukha niya. Bigla niyang naramdaman ang pamumula ng kanyang mga pisngi.
Hindi niya kayang bigyan ng pangalan ang emosyong nakita niya sa gwapong mukha nito habang tahimik na nakatitig ito sa kanya. Tila naengkanto ito ng mga sandaling iyon. Parang nabighani siya o kung ano paman ang nangyari. Aaminin niya, natuwa siya sa paraan ng pagtitig niya sa kanya. Parang na-mesmerize siya sa tanawin. Sige, pantay tayo. Natuwa siyang isipin. Bighani mo ako, bighani din kita. Pantay na tayo. Ganoon din naman kasi ang reaksyon niya kaninang makita niya ito. Napangiti siya nang ipilig ni McCoy ang ulo nito sa paraang tila ginigising nito ang sarili mula sa mahimbing na pagkakatulog. Hi, sabi niya habang tinatago ang ngiti. Hi. Mukhang komportable agad sa iyo si Kisha. Tumigil na sa pag-iyak sabi nito habang naglalakad palapit sa kanya. Oo nakatulog na nga, sagot niya. Lumapit ito sa kanya at tiningnan ang mukha ng sanggol. Mas matangkad ito sa kanya ng ilang pulgada, kaya sigurado siyang nasisilip nito ang cleavage niya. Nang makita niya kasi ito kanina ay ibinaba niya sa dibdib niya ang kalong niyang sanggol. Bigla ay gusto tuloy niyang pagsisihan na blouse na may plunging neckline ang isinuot niya. Pero malay ba naman niyang makokonscious siya ngayon? Sanay siyang maging komportable sa kahit ano pang suot niya dati. Ang lalaking ito lang ang may kakayahang magpa-self-conscious sa kanya. Saan ko ba siya pwedeng ihiga para makatulog siya ng mahimbing? Tanong niya rito. Sa kwarto niya, sagot nitong tumuwid na sa pagkakatayo. Pareho silang walang masabi nang magkaagapay na pumunta sila sa kwarto ng sanggol. Maingat na ibinaba niya si Kisha sa crib na halatang mamahalin. Iniharang niya ang maliliit na unan sa paligid nito para lalong maging komportable ito sa pagtulog. Nang dumiretso siya ng pagkakatayo ay nakita niyang nakahalukip-kip si McCoy habang nakatingin sa kanya. Umiti siya sa kanya. Umiti rin siya. Pwede na siguro tayong mag-usap, sabi niya kapag kuwan. Pilit na dinidistract niya ang sarili upang huwag maapektuhan ng ngiti nitong iyon. Ayos at perpekto ang ngipin niya. Lalong gumugwapo ito kapag ganoong umingiti ito. Hindi niya mapigilan ang puso sa tila pagpapalpitate habang nakatingin siya sa mukha nito. Napabuntong hininga siya. Big deal, Cindy, sa isip-isip niya. Parang palaging may problema siya kapag bumiti siya sa kanya. Tahimik siyang napasinghap sa pagkaintindi. Magkaagapay na lumabas sila ng kwarto. Iniwan niyang bukas ang pinto para madali nilang marinig kapag umiyak si Kisha. Inukupan niya ang pang-isahang seti sa sala. Sinadya niyang maglagay ng distansya sa pagitan nila ni McCoy. Pakiramdam niya, mas ligtas iyon. Ligtas? Naniniwala ka ba na sasaktan ka ni McCoy ng pisikal? Napailing siya. Wala siyang duda na hindi siya sasaktan ni McCoy. Wala sa hitsura nito ang gagawa ng ganoon. Kung paano niya nasabi iyon gayong hindi pa niya ito kilala ng lubos ay hindi niya alam. Isa pa, bakit naman niya siya sasaktan ng pisikal? Ang takot na nararamdaman niya ay hindi lamang pisikal, kundi mas malalim pa. At noon niya napiho na hindi siya pwedeng manilbihan dito bilang yaya ng pamangkin nito na kiniklaim nito na pamangkin niya. Masyadong delikado iyon sa kanyang pag-iisip lalo na. Kailan ka lilipat dito? Tanong ni McCoy habang nakatitig ito sa kanya. Tumayo siya sa likod ng mahabang sofa. Maang na tiningnan niya ito. Ha? Teka, bakit ako lilipat dito? Nagtatakang tanong niya. Minulagatan siya nito. Para alagaan si Kisha, di ba? Kaswan na sagot nito. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling. Hindi mo maintindihan, Ginoong Ortiga. Hindi ako pumayag na alagaan ang bata. Nandito lang ako para sabihin sa iyo, ipakiusap, sa halip na huwag mo nang tangkain pang sabihin ito kay mommy. May sakit siya sa puso at siguradong hindi niya makakayanan kung sasabihin mo sa kanya ang tungkol sa hinala mong ang daddy ko ang ama ni Kisha. Maawa ka naman sa mommy ko. Halatang nagulat ito sa sinabi niya. Hindi iyon ang inaasahan niya. Mataman na pinagmasdan siya nito. Sa palagay mo ba, susundin ko ang sinabi mo, nananantyang tanong nito pagkaraan ng ilang sandali. Tumingin siya sa kanya. Nasa mukha nito ang sagot sa sarili nitong tanong. Nakikiusap ako, McCoy, sabi niya. Pakiusap. Maawa ka sa mommy ko. Hindi kakayanin ng mahinang puso niya ang. Pasensya na, putol siya sa pagmamakaawa niya. Pero hindi kita mapagbibigyan, Cindy. Kailangan kong bantayan si Kisha habang wala pa si Ate Gwen. Inaalagaan ko lang ang kapakanan ng pamangkin ko. Malay mo, kapatid mo siya.
Bakit hindi mo bigyan ng benepisyo ng duda? Nalukot ang tungki ng ilong nito. Naiinis na ito marahil sa kanya. Yumuko lang siya. Wala sa anyo nito ang pagbibigyan siya sa nais niya. Nang hindi siya kumibo ay nagpatuloy na ito. Sana huwag ka nang tumanggi, Cindy. Maniwala ka sa akin, kung may iba lang sana akong pagpipilian, hindi naman kita gigipitin para mapapayag kita sa gusto kong mangyari. Hindi ako masamang tao. Sana maniwala ka na mabuti ang intensyon ko. Paano ko paniniwalaan iyon gayong binablackmail mo ako? May mabuti bang intensyon na ganoon? Gaya ng sinabi ko, wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kita dito para bantayan ang pamangkin ko, at sa totoo lang, aaminin ko, kinukuha kitang bihag para masigurong hindi tatakbo ang tatay ni Kisha ang responsibilidad niya sa ate at pamangkin ko. Kumulimlim ang mukha niya. Napamaang siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi na ito nagpaliwanag. Nang magsalita uli ito ay kababakasan na ng kawalang pasensya ang tono nito. Pansamantala lang naman ang lahat, Cindy. Kapag bumalik si Ate Gwen, pwede ka nang umuwi sa inyo. At kung totoo nga ang sinabi ni Ate Gwen na ang daddy mo nga ang tunay na ama ni Kisha, may salita ako sa'yo na hindi ko ito isisiwalat sa nanay mo. Basta pumayag ka lang na samahan dito si Kisha pansamantala. Dahil kung hindi babalikan ng kapatid ko ang anak niya, baka mapilitan akong ipakilala sa kanya ang tatay niya. Alam mo ang ibig kong sabihin, di ba? Hindi ako masamang tao, hindi ako masamang tiyuhin, ang totoo, sobrang busy lang talaga ako. Hindi ko kayang bantayan ang bata ng tuloy-tuloy dahil malaki ang magiging kapalit nito para sa akin. Hindi siya nakaimik. Mahalaga ang oras nito, tama. Pero bakit ako? Siguro, maghanap ka na lang ng yaya. Hindi mo ako naunawaan, Cindy. Kadugo mo si Kisha. Mas may tiwala ako sa iyo. At kapag hindi siya binalikan ng nanay niya, well, aariin mo naman siya na kapatid, hindi ba, since kadugo mo naman siya? Umiling siya. Gusto niyang igiit na hindi nga niya maramdaman ang tinatawag na lukso ng dugo, paano niya ituturing na kapatid ang bata? Hindi patas naman sa sanggol kung ipaggigiitan niya iyon, kaya tumahimik na lang siya. Nagpatuloy ito nang hindi na siya kumibo. Wala mawawala, pero marami kang mapapala sa usapin na ito, Cindy. Kagaya ng sinabi ko sa iyo noon, titriplihin ko ang sweldo mo sa Zebus kapag tinanggap mo ang alok ko. Aminado siyang tempting ang offer nito. Kanina lang ay ipinaalala sa kanya ni Sharona na kailangan na nitong magbayad sa field trip nito at kung ano-ano na namang school projects. Iyon ang ikinaiinis niya sa public schools. Wala ngang tuition fee, pupurgahin naman sa projects ang mag-aaral. At wala siyang trabaho ngayon. Wala siyang pagkukuhanan ng perang ibibigay sa kapatid niya. At kahit pa matanggap ang daddy niya sa kumpanya ng kaibigan nito, hindi naman agad ito susweldo. Alam ko ang kalagayan ninyo sa buhay ngayon, Cindy. At alam ko rin na malaking tulong sa pamilya mo ang tripling sahod na tatanggapin mo mula sa akin. Itinaas nito ang dalawang kamay ng marahil ay mapansing tiningnan niya ito ng makahulugan. Wala akong intensyong silawin ka ng pera o anumang bagay. Gusto ko lang ma-realize mong magkakatulungan tayo kapag pumayag ka sa alok ko. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo rin ang babaeng iyon na nanggulo sa'yo noon sa Zebus. Mabilis na nag-isip siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakita naman niya ang punto nito. Pero gusto muna niyang klaruhin dito ang ilang bagay bago niya tuluyang ikompromiso ang kanyang sarili. Hindi kita kilala ng personal, McCoy. Paano ko malalaman na magiging ligtas ako habang nandito ako sa teritoryo mo? Pwede kitang bigyan ng mga patotoo sa pagkatao ko kung gusto mo, sabi niya, nakangiti ng malawak. Halos sigurado na siya sa tagumpay ng pagkumbinsi sa kanya. Pwede ka ring magtanong-tanong kung gusto mo. Gusto mo bang bigyan kita ng NBI clearance, police clearance, o kahit ano pa para mapatunayan ko sa iyo na hindi ako masamang tao? Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Kailangan pa nga ba ang mga iyon? Nagtitiwala siya sa kanyang instinct na mabuting tao siya. Pero hindi pa rin siya dapat sumubo agad. Kapag bumalik na ang kapatid mo, maaasahan ko ba na hindi mo sasabihin sa nanay ko? Tumango siya. May isa akong salita, Cindy. Tama iyon. Walang bagay na mawawala sa kanya, tanging tagumpay ang siyang haharapin. Sigurado pa siyang may kita siya habang nakasuspendido siya sa Zebus. Sige, tatanggapin ko ang alok mo. Pero 2 linggo lang ako dito tapos na. Siguro sapat na ang panahon para hanapin mo ang kapatid mo o humanap ka ng iba na makakasama ni Kisha.
At siguruhin mo lang na walang makakarating na kahit ano sa mommy ko. Naunawaan mo ba yan, Ginoong Ferdinand Ortiga? Maluwang ang pagkakangiti nito. Halatang nakahinga siya ng maluwag sa naging desisyon niya. Ibinibigay ko ang aking salita, Miss Cindy Ambida. Gagad nito sa kapormalan niya. Hindi pa ako sumira sa salita ko kahit kailan. Napatingin siya sa mukha nito. Kung totoo ang sinabi nito, dagdag pogi points iyon para dito. Agad naman niyang sinaway ang kanyang sarili sa isiping iyon. At bakit ka naman nang ngolekta ng pogi points kay Ferdinand Ortiga, Cindy Ambida? Sa susunod na kabanata, mas magiging masalimuot ang relasyon ni McCoy at Cindy habang unti-unting nahaharap sila sa mga lihim ng kanilang pamilya. Makikita rin kung paano nila haharapin ang mga pagsubok na dala ng responsibilidad kay Keisha at ang mga emosyon na unti-unting bumabalot sa kanilang puso. Kaya abangan natin,